Gracious and Heavenly Father, Lord, we thank you for this opportunity. Ay mong ihatag ka na mo wherein your child, mga kaanakan, nagkakatapok o Diyos alam sa pamuhat sa mga bulaton ng mga hatag ka mong himayaan. Lord, sa mong pagpadayon, we continue to invite your Holy Presence na magapamuhat sa mga taliwala. We invite your Holy Spirit to Diyos na mao'y magapamuhat sa mga katingalahan ng butang sa matalusan ng mga kinabuhi. Samtang kami magpamalandong sa mga pulong. Padayon na mo Diyos na masabtan ang iyong mga kabubuton sa matalusan ng mga kinabuhi. Aron padayon mo sa namong na mabuhat ang mga butang na makahatag ka mo glory and honor. Sa pagpadayon, ikaw ang ginahimaya, ikaw ang mga ginapasidunggan sa matalusan ng mga kinabuhi. Kini ang mga pag-ampo sa pangalan ni Jesus na mong Ginoong manluluwas. Amen. Okay. On the night before His crucifixion, Jesus, the King of Kings, stooped down, washed the feet of His disciples. Abrihan ninyo mga Bible, sa mga nai-Bible, sa Gospel according to John chapter 13 verses 1 to 17. Pwede nyo nung madungan sa utang nagbasa ko. John chapter 13 verses 1 to 17. Akong basahon sa Binisaya na version. Pispiras kadto sa kasaulugan sa pagsayro, nasayod si Jesus na miabot na ang panahon sa iyang pagbiya, ining kalibutan na o pag-adto sa Amahan. Kanunay niyang higugma kadtong mga iyan nga ania sa kalibutan, ug higugma niya sila hangtod sa katapusan. Nanihapon si Jesus sa iyang mga tinunan. Ngadtong taknaa, itisok na si Yawa ngadto sa una ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagbudhi kang Jesus. Nasayod si Jesus nga gitugyan kaniya sa Amahan at tanang gahom ug siya gikan sa Dios o moadto sa Dios. Busa mitindog si Jesus, ihukas niya ang iyang sapaw ug nagbakos siya tuwalya. Unya naghuwad siya tubig sa palanggana ug hiugasan niya ang mga tiil sa mga tinud-an. Gipahiran sa tuwalya ang iyang ibakos. Miduol siya kang Simon, Pedro, ug si Pedro miingon kaniya, Ginoo, hugasan mo baliay ang akong tiil? Si Jesus mitubag, dili ka pa karon makasabot sa akong gibuhat, apan makasabot karon niya. Si Pedro miingon, dili gayud ako magpahugas nimo sa akong mga tiil. Apan si Jesus mitubag, kung dili ko hugasan ang imong mga tiil, wala kay labot kanako. Si Simon Pedro mitubag, kung mao ka na Ginoo, dili kaya mga tiil ko lamang ang hugasi, kung dili hasta usab ang akong ulo o mga kamot. Apan si Jesus mingon ang nakaligo, hindog na kung dili kinahanglan na manghugas pa. Gawas sa iyang mga tiil. Kamong tanan maghindog na gawas sa usa kaninyo. Nasayod ng daan si Jesus kinsa ang magbudhi kaniya, usa mingon siya, kamong tanan hilo na gawas sa usa kaninyo. Human niya kahugasi ang ilang mga tiil, isulog pag-usab ni Jesus ang iyang sapaw, ug mibalik siya sa iyang dapit sa lamesa. Unya, nangutana siya, nakasabot ba kamo sa akong gibuhat kaninyo? Kamo nagtawag ka na kung magtutudlo o Ginoo, ug gusto ka na kay mauman ka na ako. Kung ako nga inyong Ginoo magtutudlo, naghugas sa inyong mga tiil, kinahanglan na maghinugasay usab kamo sa inyong mga tiil. Naghatag ako kaninyong panitingnan aron inyong buhaton ang gibuhat ko kaninyo. Sultihan ko kamo walay ulipon nga labaw sa iyang agalon, ug walay sinugo nga labaw sa nagsugo kaniya. Karon nga nasayod na kamo sa maong kamatuoran, bulahan kamo kung inyong ining buhaton. Again, padayon ka mo sa pamalandong sa pangutana na akong mag-share kaninyo kaganihan. If you knew you had only one day left to live, what would you do? As for Jesus Christ, the moment kung balikan na to ang ibasa na to na message from the Gospel according to John, on the night before His crucifixion, Jesus, the very King of Kings, did something very unexpected. Nung unexpected kayo ang gibuhat ni Jesus. Ang paghugas sa tiil. Kung balikan nato ang kultura sa mga Hudiyo, of the Jewish culture, sa ilang nga kultura,
ang buluhaton nga paghugas sa usa ka tiil, ginabuhat na siya sa usa ka pinakaubos nga status. Kung ikaw sa katawo nga ginagitawag nila og ulipon, ikaw ang nagabuhat ni anak nga buluhaton. But Jesus did the very unexpected thing nga the moment nga tapok niya ang iyang mga disciples at nga time, before itong nga time nga dito siya sa Garden of Gethsemane and kabulot ang kung sa nahitabo, nagkitakop siya, pakadto the very next day, ilansang siya dito sa Calvario, dito sa krus sa Calvario. So, muna siya ang background sa itong nagibasa karon nga kagabihon. So, leadership is often, sa atong madunggan, it is often associated with, kasi una yung mauna-unaan pag mag-isgot o word nga leadership. Kasi musulod sa inyong una-una tayo. Kaya ang kalibutan, daghan kayo o definition kita nga makuha from kung lantaw nato ang perspective sa kalibutan. When it comes to leadership, it is often associated with power. No? Ang kinahanglan ng leader ay power. Authority, kinahanglan, ano na siya authority nga muhatag og kuman, nga muli sa iyahon nga mga gingsakupan. And influence. So daghang mga butang nga associated with leadership nga kung lantawon nimo na siya sa gibuhat ni Jesus, dili nimo kaya nga hunahunahon nga gibuhat niya ang the very unexpected thing. No? Jesus demonstrated a very different or kanang gitawag radical nga model of what is truly leadership. No? One that is mabala nato na niya as we go through pa sa aton nga pagpadayon sa pagpamaladong sa mensahe naton nga gibasa. Ano na itulo ka importante nga punto nga gusto nako dinata mag-focus while nagahisgot kita nga tungod sa leadership. The very first point is nakita nato daw nga ang leadership nga gipadayag ni Jesus Christ is kanang ginatawag nato dili siguro ni bago sa inyo nga padungog servant leadership. Nakadungog na mong ingana nga term? Wala pa? Siguro ang uban ay pwede din. But sa mga, especially katong mga nagsugod na o pagbanguhat niya sa ministry, dili bago sa ilahon ng mga pandumog ang term na servant leadership. Mauna mismo ang gibuhat o gipadayag ni Jesus Christ sa pag-demonstrate sa leadership nga iyang tinatudlog sa iyong mga tingunan. Unsay expect sa mga Jews the moment nga nagpaabot sila o usa ka Messiah. Diba? Kay ang mga Hudiyo, for the longest time, daghan ng mga nagkalain-lain ng mga gingharian ang nakasakop kanila. Isakop sila sa mga Babylonian, mga taga-Romans, no? Dagang mga nagkalain-lain ng mga kusgan, mas powerful ng mga nasod nga nisakop kanila, na the moment nga pag-usa ka nasod masakop, makita nimo nga mahimo gyud nga kaluluoy ang kahimtang ni anak nga usa ka nasod nga masakop. Muna daghan ang maulipon, no? Kung nakahinumdum pa mo atong time nga ang mga Israelites nasakop sa mga Egyptians, no, nga pila ka tuig nga nahimo sila nga ulipon sa mga Ehiptohanon, no, nga dili nimo makita ang kagawasan. Munang for the longest time nag-ampo sila sa Dios ug usa ka Mesiyas, usa ka Mesaya nga ilang ginapangaliyo sa Dios nga padad-an sila og usa ka manluluwas. Usa ka manluluwas nga very lahi ang standard nga ilang kita mo usay mag-ampo ta sa Ginoo na natay mga standard ba. Sa Lord unta ngani unta makapasar ko sa exam, unta Lord kung may mga panalangin nga maabot ngani dili na siya lahi sa mga kahimtang sa mga atong kaigsuunan kaniadto pa unang panahon. The moment nga nag-ampo sila siguro usa ka Mesaya, ug sa pag-abot ni Jesus, wala ni dawat ang tanan nga mga Hudiyo tungod kay lahi sa ilang gi-expect nga usa ka manluluwas. Kay kung manluluwas ka, niya ang kahimtang sa mga Hudiyo niya tungod unang panahon nga ulipon. So ang ilang ginapaabot usa ka manluluwas nga siguro daghan og mga kasundaluhan. Kay kusgan ang ilang ilang kontra.
siguro usa ka manluluwas nga daghan mo kanang mga resources, kusgan, no? Kanya, kung atong hinumduman, balik kita sa triumphant entry of Jesus into the Jerusalem. Nag-unsa man si Jesus ato. Kanang gani sa ulo during Palm Sunday, no? Nga, kung sige ni Jesus, nagsakay sa usa ka donkey, usa ka asno, no? Very in contrast sa ilang nga gina-expect mo sa kamanluluwas. Kaya ngano, ang pagkaulipon nga gi-expect sa mga Hudiyo nga luwason sila gikan sa usa ka manluluwas, pagkaulipon lang gikan sa ilang mga mananakop. Wala sila, dili sila aware sa ilang nga kaugalingon nga nasakop sila sa lain nga kanang lain nga aspect sa ilang nga kinabuhi lagi. Example, nasakop sila sa Romans. Ang Romans, lahi o mga Ginoo. Sila yung mga Romans, gods and goddesses. So pag masakop sila sa kanang mga nasod, expected nga kung sila mando sa hari, kinahanglan sundo nila. Yung pagmuhatag o kasubuan ng hari ka, kung nakainugdong mo that time ni Daniel, nagpagama o usa ka statwa, na kinahanglan ang tanan muluhod. So, makumpel or ma-require ang tanan nga mutuman tungod kay ang cost is ang ilang mga kinabuhi. So, daghang aspeto sa kinabuhi sa mga Hudiyo yan nga panahon nga nasakop sila. O ang ilang na silang nauna, nasakop lang sila sa physical na aspeto. Wala sila dili aware sila sa ilang kataugalingon. Sakop usab sila sa mga sala. Sakop sila sa mga kultura nga nasunod nila sa nagkalain-lain nga mga mananakop sa ilahon nga kinabuhi. Muna, very lahi ang ilahon nga pananaw the moment si Jesus niabot. Muna, hangtod karon up until today, ato mo Israel, dili tanan ng mga Hudiyo, still motuo nga si Jesus is the Messiah. Na siya atong murag background sa aton nga sa ginalay ang foundation sa aton nga topic karon nga kagabihon. So first point, servant leadership begins with humility. Kini hinumdumin ni Jesus did not came to receive service. Na dapat kinahanglan na siya serbisyuhan, di ba? Kay kinsa gani siya Lord of Lords and the King of Kings. Pag mag-isgot kag Lord, taas. And kung isa ka Lord, gina-exalt, di ba? Ang service is worthy sa Lord. Ang Lord, worthy siya na madawat sa service. Ang hari, samot ang hari, no? Ang hari, kinahanglan nga, paano na siya, comfortable nga nagalingkod siguro siya na trono, and adun na siya katungod nga mumanto sa iyang mga ulipon sa paghatag sa serbisyo nga gusto niya nga madawat. But Jesus did not came to receive service. Instead, He served. Muna makita na to sa iyang nga katotong gibasa ka ganiha, He demonstrated kung unsa ang klase sa leadership nga ginapadayag ni Kristo nung gusto niya nga sundon. Makita nato na sa katapusan nga mga verses, no? Kaya nung siya nga iyang gihimo kadto nga panig-ingnan aron nga buhaton sa tanan niya nga mga disciples. No? Servant leadership begins with humility. Jesus knew, knowing He had all authority from the Father, but He chose to humble Himself. Muna makita nato, bantay kita, because there is a very thin line when it comes to leadership. No? Kaya, kung sa galing ang, kung balikan nato, what made Lucifer turn into Satan? It was pride. Kung mag-unsa maggunta nga kita, hindi mo ta sa Diyos. And it is only true nga kita angay nga mag-aalagad sa Diyos. No? But, sa tawagan na tusik, sa tawagan na tuis, natuis ang mindset no, ni Lucifer na very bantugan. Siya ang taang murag ganun sa tanan ng mga binuhat sa Diyos, o sa mga bantugan. No? But, because of that pride, nga dili siya gusto, nga siya lang ang naghahatag ng service, but he wanted to be served po nga. Sama sa Diyos, gusto siya mamudawat ng worship. Gusto siya mamudawat ng kanang
pag-alagad. But who are we? Namudawat o mga ikala na butang. We are only the creation nga gibuhat sa Dios. Una, it was then nga si Lucifer was turned into Satan. Unang padayon na ito nga hinungduman. Siguro kamo na amo sa ministry. At una mo mga nagkalaylay na ministry. Daghang mga ministry nga ginasamon ang Dios sa matag sa kadato. Siguro ang uban is nakatoka sa children's ministry, sa nagkalaylay nga ministry, sa music team, no? While nagpapangalagad kita sa Diyos, nandun na yung mga nagkalaylay na mga ministry kita at kita lead. No? And we are called to lead. Inatawag kita sa Diyos sa pag-lead. No? And while we are leading people, while nagadumala kita o mga katauhan sa Diyos, kinahanglan na itong padayon nga hinumduman na we must always choose to humble ourselves. Muna'y padayon nga pinapadayan ini mensahe, pinaais kinabuhi ni Jesus Christ. We are called to humble ourselves always. Nga naman, sa matag higayon, dapat dili kita ang makita sa katauhan nga naadira sa tubangan. The moment nga makadawat ka kita mga pagdayon, ba dali magulusahin na tagigon kita, no? Lamayo kay siyang usulti, lamayo kay siyang kanta, di ba? Nakadumog ko pagkana ng mga term sa mga kaubanan ito na kung mga kabasanunan pa nga. Hala, atong time na nabilit ko kay hihilap siya. Grabe kayo, gana pa. Alam, siguro sa kung pagkanta pa nga, nakahilap siya, gana. No, but we are always being reminded by Jesus Christ Himself. No? The moment yung gasa ng mga tiil sa iya ng mga disciples, that it will not always be about us while we are leading people. But kinahanglan, sa matag higayon, always the glory and honor, padayon nato nga ibalik sa Dios ang tanan. Nganuman, according to Job, tao kita nga hubo, mamatay gusto kita hubo. Ang Dios mo'y naghatag, siya mausap ang magbawi. Ato kaya ginunduman na the moment natin kita niling kalibutan na wala yun kita gidala. Bisan piso, bisan siguro 5 centavos, no? Sabay pinakaubos ng nga value. Wala kita gidala ni kusing, no? Sa tanan na itong anaasa itong kinabuhi karon, mga ari-arian sa mana, dili ka na atuon. No? Magsugod na ang problema kung mangangkon na ta. No? Una ang uban, dili na gusto sila nga buhaton ang tanan aron mataas ang kinabuhi ano kay gusto pa nga matamasa ang mga sanin natin ikakalibutan pero wala may problema pag gusto kita pa nga mo taas na tong kinabuhi kay ang Diyos sa kadagaya no? Gusto niya nga ma-enjoy po natin ang kinabuhi but kadang ginatawag ko ka ng gikawilihan ba na ang term sa mga sige kung madulog pa so but if naay ka nang mamatay nawili pa siguro siya pero, muli kita, then, and again, no, paday na itong hinuduman, wala kita'y kidala, hindi nga kalibutan na, busang wala kita'y angay, hindi ka panghambo sa matagusan na itong kinabuhi. Always, honor and glory belongs to God, dili at upa. Magsugod na ang problema, pag kita na ang mukling sa credits, di ba? Hindi mo kita usahay, huwag ka nang gusto ta nga ma-recognize, gusto ta nga ma-appreciate ang itong naginabuhan, but, always remember, no nga, sa tanan na ito nga ginabuhat, kamay o dako, nakita ka sa Diyos ang tanan. Dili mo kinahanglan ang appreciation gikan sa tao. Because there is only one audience na kinahanglan na ito ma-please sa matagusan na ito kakinaboy mo ang Diyos. And Jesus chose to humble Himself no nga, sa panahon na gihugasan niya ang tiil sa iyawag ng mga tinunan. True leadership does not seek status, but embraces humility. Nato pa dahil ng inutuman, matagusan na kakinabuhi. At every point, every punto nga ito nga i-discuss ka or ito nga pamalandungan ka rin. Doon ay why kung pangutana. Una is why we serve. Na yung mga why we serve. Kita ang mga pangutana ng tubagon. Una, it is because we serve because Jesus first served us. So, ang atong unang panahon, dili man wala pa nato na-recognize ang pagkamaayo sa Diyos, pero ang Diyos maayo ng daan sa matagusan nato kang kinabuhi. Take
take the creation story, no, for an example. Diba nga, the moment nga gibuhat sa Dios ang tibuok nga kalibutan, ang tanan ng mga kahayupan, ang tanan ng mga tanaman, no, ay hapan niya, humanan niya tanan buhat ang tanan, ay hapan niya gibuhat ang tao. Ano pa niya nagigiplastar sa Dios ang tanan? Aron nga sa panahon nga ang tao mutungha na into existence. Ana ang tanan niya mga panginahanglan nun, na mga tanong, mga hayop, kinahanglan sa tao in order for him to survive. Muna makita nato, mawala pa nato na ila-ila ang Dios. Ang Dios maayo ng daan sa matagusan nato ang kinabuhi. Muna, right now, we will serve. It is because Jesus first served us. Siya mismo una ang naghatag og serbisyo sa matagusan nato ang kinabuhi. And muna siya ang pinaka-very message sa cross. No? Ang gibuhat ni Jesus Christ, the moment na may kanahog siya, okay naman ta kayo ang iyang kinabuhi, Diyos na good siya. Usa ba yung maangkon kung ang tao, mangalagad niya, di man, dili mangalagad ang tao, or mangalagad ba ang tao, walay mahitabo sa pagka-Diyos, sa Diyos, magpabilin siyang Diyos, sugad kaniadto, karon hangtod pa sa sabay pinaka-describe ito, infinite, no? Dili man nato matugkan ng Diyos tungod kay sige ngon pa siya Alpha ug Omega, the beginning and the end sa tanan ng mga binuhat. Siya ang Diyos karon sa maabot hangtod sa walay katapusan. No? Muna makita nato, wala pa ang tao ang Diyos ng daan. Muna sa uban ng mga description kitawag siya Ancient of Days. No? May pabilin na Diyos ang Diyos. Bisan mga lagad ta or dili, ang Diyos. Muna ito hinumduman. Para to keep us all grounded ba? Kaya usahay mo dako kung gud ang atong nga ulo, no nga mamahimo na kita ang sentro sa aton nga pagpangalagad sa Dios. Muna always ta nga na-remind nga we choose to serve because in the very first place, Jesus first served us. Second point, servant leadership is rooted in love. Muna po ang makita na always kung balikan din nato ang mensahe sa cross. Kung balik ta pero sa mensahe sa cross nga dito, makita nato dito na isugod ang tanan. No nga, because of that love, that God Himself, no, si Jesus, stooped down from His throne, no, nga nanahog siya sa kalibutan. He chose to be born sa usa ka pinaka dili nato gina-expect pod nga usa ka matawo siya, usa ka pasungan, no? Dira pa lang daan nakita nato na ang humility nga ginapadayag sa Dios. Hangtod nga miabot sa punto na siya gilansang dito sa Kalbaryo sa cross. And that was all because of love. Diba? John 3:16, kabalo man siguro mo na. For God so loved the world. No? Tungod kay higugma sa Dios ang kalibutan na iyang ipadala ang iyang abugtong nga anak aron si kinsa nga motuo kaniya dili malagdag, dili mamatay, o dili makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Jesus' love for His disciples was the driving force behind His actions. Sa karon sa atong paglilid sa mga katawhan, kung naamoy mga ginalid, kung nagalid mo sa mga katawhan sa Diyos, kasi kanang the main driving force sa inyo nga kinabuhi. Anong inyo nang kinabuhat? Anong bisan mo sa kapoy kayo ning tawhan na gilid mo kayo sa kahit gugulo ang tao. Kahit sa atong nature ba sa musupak kita natin mga ginadala sa simbahan pero dili sila ba nga ato nang ginabuhat ang kaya natong mga mabuhat, no, but circumstances are now usahay nga na kinabuhi sa tao pero nganong nagpadayon kamo, anong nagpadayon kita sa pagbuhat ni mga lisod kayo ng mga buluhaton. Pwede raman unta ay hata dito sa gawas maglipay-lipay, no? Pwede ra gyud. Pwede ra kayo magpadayon sa atong kinabuhi. Kada Domingo pwede ra kita nga narbaho, pwede ra tang eskwela, pwede ra tang adto sa lain nga butang nga makahatag ka natong kalipay. Pero ngano man yung inyong ipilit ni siya nga path ngano. As for Jesus, nabuhat niya natong butang was because He loved His disciples. Higugma niya ang tibuok kalibutan. Higugma niya kitang tanan. Munang nakita nato dito na sa Kalbaryo sa cross, no? And that love was crucified, no? Nga
very mismo nga mga tao nga gihatagan niya nga paghigugma, mao ang nagbalansang niya dito sa cross. No? The very mga tao nga nag-ingon nga, ang katong nisulod siya sa Jerusalem, nung Hosanna, Hosanna, no, blessed is he who comes in the name of the Lord. Mao po ang mga tao nga niingon niya, crucify him. Ilansang siya. Diba? Na mas gipili pa nila na sa to, si Barabbas, nga buhihan. In substitute na si Jesus mo ay mahimong ilansang dito sa cross. But despite and in spite niya ito ng mga butanga, nabuhat ni Jesus katong mission na iyang pinakahimungdan nga doon siya doon sa kalibutan. It was because gihigugma kita sa Diyos. And hinumduniha, walay si bisan kinsa kanato nga tapos mo dawat ni ana nga pagtugma. Check. Sige, again. Dili kita tapos in the first place. Ngano? Tungod kay makasasala kitang tanan. Mo ganit na ang definition din sa grace. Kaya gitawag na ito grasya. Ginahatag lang sa mga tao nga undeserving. Ang ginahatagan ng grace, dili ka itong mga buutan. Ang ginahatagan ng grace, dili ka itong mga qualified, mga deserving. Ang ginahatagan ng grace, ginahatagan ng grasya, ang mga makasasala, ang dili tapos, ang mga masupilon. Kinsa man ay, kita-kiti. Mo ni ang nature sa tao. But despite all of that nga mga taken into consideration kana nga mga nature, lahi ang nature sa Dios. Ang Dios gugma himself. God is love himself. Mo na wala siya naglantaw kung usa ka kahugaw, kung usa ka makasasala. It is because mahigugmaon daan ang Dios. Muna the moment na bato pamalandungan nga nung kitang naluwas, grasya sa Dios. Amen. Dili na ito kayo trabahukon ng atong nga kaluwasan tungod kay kasi magbuhat na ito nga dili man ta mismo tapos in the first place. Mo bitaw nga Jesus came down nga in substitution nga kita unta ang magbayad sa atong sala. Di ba mo na sa Romans, according to Paul, na bayad sa sala is kamatayon. But Jesus himself made that sacrifice. Aron, kaya ginatawag nila substitution doctrine. Dili siya ingon nga, official yun nga doctrine sa mga kasibanan. But ang pagtulunan ba nga makuha na to? Substitution nga, imbis kita unta kadto, ilansang sa cross, si Jesus mao tanan nga sala kaniadto karon ug sa umaabot pa mga sala nga pagabuhaton sa humanity gikuha ni Kristo gidala dito sa cross and it was crucified there. Munang 2,000 years ago daog na manggod si Kristo. Munang sa inyo mga bata ko sa akin ang buhay karon naman may mga nabunggan ko luwas na yung hindi mo diba sa inyo mo pero sa tawag ng mga talunggan. Tinuod bagod ka naghihigugma sa ito mo. Wala may kahigugman mo. Diba? Nga inumdumi, the battle was already won. Nadaog na. Nagmadaogon ang Diyos. Si Satanas pinili ka daw kadawat siya ng kapildihon. May dili kita magpausan ni magpauwat pa sa mga lances sa kaaway because daog ng daan ang Diyos nga ito nga dialagaran. Na again, servant leadership is rooted in love. So why we serve? It's because love compels us. No? No pahinungdan nga nabuhat ni Kristo kadto nga mga buluhaton. It was because yang gihigugma kita nga tanan. Just as Christ loved us unconditionally, we are called to love and serve others regardless of their actions. Di ba? Kaya sa'yo maglantaw magpunta sa mga tao na angayan pag-uni siya nga atong padayon pa o higugmaon. Angayan pag-uni siya padayon na itong sige uguan, alimahon. No, nakabalin naman niya siyang daan. But Jesus himself, no, wala naglantaw sa nature sa tao. Kung kini ba siya deserving, kini siya dili. No? Ang pagpalansa ni Kristo sa cross, dili lang para sa few people. Para sa tanan. Wala lang ito niya gibuhat para sa mga Christians. Wala lang ito niya gibuhat para sa mga pipila ng mga tao na misunod kaniya that time. But para ito sa tanan. Despite
despite and in spite sa ilang nga background, kung sa sila nga kultura, asa sila gagikan, asas man sila nga bahin sa kalibutan, gibuhat kadtong ni Kristo para sa tanan. Next is, the very last point is servant leadership inspires others to serve. Muling usa sa mga gihisgutan ni Jesus sa iyahon nga mga pulo, no atong nga time nga nagbuga siya sa mga tiil sa iyahon nga mga tinunan. Naghatag ako kaninyo paningkinan aron inyong buhaton ang gibuhat ko kaninyo. Sultihan ko kamo walay ulipon nga labaw sa iyang agalon, walay sinugo nga labaw sa nagsugo kaniya. Karon nga nasayod na kamo sa maong kamatuoran, bulahan kamo kung inyong ining buhaton. So ang atong pagpangalagad sa Dios, mga kaigsuonan, dili lang nagtapos diha the moment na nasayra nato ang paghigog pa sa Dios. Dili lang natapos ang aton nga pagpangalagad sa Ginoo sa atong pagkasayod nga ang Dios naghatag og serbisyo sa matag sa kanato. Dili dira natapos ang tanan. Because right now, we are called by God to extend that love, to extend that service ngadto sa tanan ng mga katawhan. Bisan asa kita maadto, ini nga kalibutan. Always kita nga nagadala-dala sa ngalan ni Kristo. And we should always represent Christ. Kung na ginatawag kita ambassadors of Christ, na gina-represent nato ang Kristo nga nahimamat nato sa matagusan nato kang kinabuhi. Ingon nga siya, Diyos sa gugma, ingon nga siya, Diyos nga nag-serve sa matagusan ka nato. In the same way, ginabuhat mo sa nato na ngadto sa uban ng mga katawhan na tuon na nahimamat. Di na magsugod na nato nga ministry, mga kaigsuunan ko. Jesus told His disciples, I have given you an example that you should do as I have done to you. His actions were meant to be model for them to follow. Servant leadership is not just about what we do, it's about inspiring also others to serve. No nga, kita, ingon nga, una nga nakasinati sa pagigugma sa Diyos, nga naka-realize kita nini mga buta. We are now required or kinatawag kita sa Diyos na i-extend ka na nga knowledge nagto sa uban ng mga katawhan. Nung dili unta magpabilin lang kanato nga naa diri karon. No? Dili lang magpabilin ang mensahe ni Kristo sa matagusan nato nga kinabuhi. Ang atong mga igsuon, ang atong inahan, ang atong amahan, ang atong mga friends, ang atong mga classmates, naila-ila ba nila si Kristo pinaagi sa inyo mga matagusan nga kinabuhi? Kasi nga for the longest time, wala ba sila kailangan, Christian din ka, grabe na patagay kayo. Hindi nila ma-recognize nga, kada yung pagka-set apart bitaw, usay magod ganahan ta nga kanang go with the flow ba. Diba usay ganahan magod ta nga, in order for us to be, kay kaning lagi ingon sa psychology, we are a social person. Nga dili ta gusto nga ma-left out, na ganin na yun sa FOMO, fear of missing out. Nga dili kita gusto nga, kita tong tao nga kanang outcast ba. Dili kita gusto nga mabiyaan sa panon. Buhaton na ito ang tanan na i-compromise gani na ito atong nga pagtuo. Aron nga mo blend in kita sa aton nga mga friends o sa naabili sa kalibutan. But we are to be set apart. Kinahanglan nga makita sa mga katawan ang Kristo nag-ialagaran nato sa matagusan nato ang kinabuhi. Di naman kinahanglan nga magsulti mo. Diba? Makita nato sa kinabuhi ni Moses. Reklamo kita na taas sa Diyos kay. Sa si Moses, stutterer. The moment na bitawag siya sa Diyos nga hatagan siya mag-lead sa mga Israelites nung aron nga makagawas sila sa Egypt. But nakita nato nga, nakita ni Moses ang iyahon nga sa ning, ang iyang capabilities. Siya, usa ka, bulol ba? Or kanang pag matubang na ganin niya mga katauhan, murag mawala na siya mga panulti, nga na matao sa ino. Kaya nung ako sa una, kanang Sunday school, after Sunday school, bata pa ko. After Sunday school, kinahanglan magmato sa tubangan. Pasayawon, ngayon, maghatag og verse. Wala pa ganing kasulti, nagtulong na ang luha. No? Ngayon, bali ng kuruga sa tinil, na tungod kay ang kakulba ba sa matag sa ato sa kinabuhi. Ampot, wala po po kabalo nga. Sa dagay yung nato, siguro maulaw ng yun. Naman yung ibang mga bata po, nga dili maulaw nga. Pero, nga na ako experience sa unang nga panahon. But makita nato, makabaluman man kay
famous man sa Facebook, Jesus or God doesn't called the qualified. He qualifies the called. Wala na siya sa Bible, pero ano ba, out of the context ng gikan sa Bible, nagawas na term. He doesn't call the qualified, but He qualifies the called. Mga gitawag niya, dili man ka kung mga maayo. Si Peter was a fisherman. O si Matthew, sa tax collector nga, kanang kobrador sa buwis nga, ang pananaw sa mga tao sa una, huwag na maayo nga ginabuhat, mga corrupt, huwag na. Sa mga hugaw tayo ang trabaho sa kanya ito. But nakita na ito nga dili ang mga qualified may gitawag sa Diyos. Kaya nga ito, pinaagi sa kinabuhi ni mga yanong ng mga tao, iyang ginagamit na ang pakaulawan itong mga nagpahambog sila mga tao gano'n. No. Na pinaagi nini mga tao nga ginaisip sa katilingban nga walay mga pulos kay mga ubos ra, pero mao ang ginagamit sa Dios. No? Kaya para dira nato makita nga ang Ginoo kayo nga makapamuhat in the very most unexpected and amazing way. Ug ginay palay nato nga inunduman. So katong tulo ka punto gusto ko nga inunduman nato. Again, why we serve? We serve because our actions can also inspire transformation sa uban. Mga pinaagi ka nato, atong inunduman, kapag naay mangayo og bugas diri, naay mag-ampo og Lord, unta nami bugas karong adlaw. Dili man ang Ginoo mo'y manaog, magdala sa kasako nga bugas, ihatag niya. Samto mag-ampo si pangalan ni brother? David? O mag-ampo siya nga, kailangan, Lord, wala na ba may makaon ro adlaw. Dili man ang Ginoo manaog, abri ang langit manaog. Sa unang panahon, possible pa na. Kay makita, tangible ang Diyos nga makita, magapadayan sa mga katawhan. Pero karon dili man manaog ang Ginoo, magdala sa kasako nga bugas, manugtok sila balay, ihatag kay Brother David. Muna, nagkinahanglan ang Diyos kung mga kamot, nagkinahanglan ang Diyos kung mga bakbak, nagkinahanglan ang Diyos kung mga tiil, na hindi nga kalibutan. So, ang pangutana, ready ba mo mga kamot? Ready mo mga himbakbak sa Diyos? Mahimo ang mga tiil. Muna na-bless ko sa usa ka, i-share ko sa usa ka pastor, na iyang prayer, at the moment nga nakabati siya o tawag sa Diyos, pagsulod niya sa ministry, iyang pag-apo sa Ginoo, kaya napa siya sa stage of kanang pa, kadwa-dua pa, pinunod ko din nga gitawag ko sa Diyos, basin ako rin yung kagustuhan, or ambot lang, dala na siguro yun sa bukso ng damdamin, nga gusto ko yung gani. Siya mga pag-apo ra is, siya mga term, English mong gusto, siya nga, may my hands be your hands, heal through them. May my mouth be your mouth, speak through them. Be my feet, be your feet. Take me wherever you want me to go. And may my eyes be your eyes. I want to see people the way you see them. So grabe kayong iyang mapag-ampo pa. Nung kita sa matagusan nato kakinabuhi karon, gigamit ba nato ni siya nga vessel aron ang Ginoo makapadayag sa iyo ng grasya do sa uban niya mga katawhan. Kaya ako nagatuod yung at the end of the day, ang atong kinabuhi nini nga kalibutan, wala lang tanakaw nini nga kalibutan aron kita manarbaho. Wala kita nataw nini nga kalibutan aron ka mag-eskwela, di ba? Mungkin na cycle sa kinabuhi sa tao, iba anak. Eskwela, daycare, elementary, high school, senior high, college, manana, manarbaho, mabog sa point nga makauna na anak, kinahanglan na mo settle, pag-inyo, tapos mabuong pamilya, dayon, mabog sa punto nga okay na ang tanan, mamatay mag-yun, anak, may papadulong. And the cycle goes on and on for many generations. Nakita ba ninyo sense sa kinabuhi? But ako ay, pwede din mo to, but ako ay strongly believe na ang kinabuhi na to, believe na limited nga na cycle. Kaya nga sa mong kinatunan, sa mong sa subject na mo sa ecology, ang science, it was affirmed by science that the only
ultimate goal of all living organism, mapakahoy man na, mapatanong man na, mapahayop man na, ultimate goal sa tanan ng living things, all living organism, is to pass their genes on to successive generation. Matawag na successful ang usa ka kani tanong, if makareproduce siya aron nga ang iyang lahi makapadayon o uli. Wala yung ultimate goal of all living organism. Sugod sa pinakagamay nga bakterya hangtod sa pinakadako nga elepante mo na ang affirmed by science as the ultimate purpose of life. Kung kana atong basihan sa matag usa nato kinabuhi living organism ata, di ba siguro ta mga patay. So kita, we are also classified sa science as living organism. Tawagin tag mga Homo sapiens. Kauban nato ang mga uban nga homo nga nangamatay na nga sa habilis. Pag ino-trace back, pareha tag lineage sa unggoy. Dili ta nagikan sa unggoy, pero ang unggoy ug kita pareha og ancestor o nga nag-split. Naitawo na unggoy. So pagkana ang basihan nato sa itong kinabuhi, nano pa bang mo-strive ta sa paghigugma? Nakita ninyo? Kung ato na tayo kinabuhi is nakabase ana, so ang purpose lang nato kinahanglan ta mukaon, aron mabuhi ta, aron makapanganak, makareproduce, and mamatay, and kana ka mga anak magpadayon na po sa another generation to generation until another generation. Pero ano pa bang pina-preserve nato ang kinabuhi sa tao nga dili ta gusto nga pagsumbago nato siya, mangisip mo, di ba? Because worthy ang anyang kinabuhi is pinanggingon pa, we are molded according to the image of God. No? Sa natural world, pag ang usa ka layon, iyang ihan ang deer, dili ka makaingon nga ang kasuhan nato ning layon kay iyang gi-murder ang deer, dili ka applicable sa natural world. It is only natural and essential para mabuhay siya. Pero pag i-apply na yung sa tao, ako din siyang, sorry for the word, but yun, no? For lack of better terms, ano dyan mo, dili mo musugod, no? And it is always the universal law na siya mabawal o patay, no? It's because ang kinabuhi sa tao dili lang limited ni anak na maka-reproduce lang ta, maka-kaon lang ta, maka-survive lang ta. We are all moral beings. And that morality alone is nag-appoint sa Diyos na nagbuhat sa matag usa ka nato. Muna, palay nato nga gamiton nga naman yung purpose sa nato nga kinabuhi, and that is to glorify God. Ingon pa ni Paul, in whether you eat or drink or whatever you do it for the glory of God. And usa sa atong pag-glorify sa God, sa atong Ginoo, abi nato ang worship is limited na sa mga kanta. Abi nato ang worship usahay dira lang kutob sa aton nga pagsimba. But the very essence sa pag-lead sa usa ka tawo, the leadership nga essence alone is nag-point usab sa atong worship sa Dios. Nga while nag-lead kita sa mga tawo, naga-worship usab kita sa Dios. And wala kita ilang tungo, hindi nga kalibutan, that is to worship God, to glorify God. And at the end of the day, sa gingon pa ni Paul, ang Diyos may naghatag, siya po ang magbawi. Natawag kita nga hubog, mupaulit kita sa abog nga hubog. Kung padayon na to nga, to make importance or to give purpose and essence sa kinabuhi nga na sa matag usa ka natong karon. Above all and all, mo gina siya, glory and honor will always be unto God. Ana nato mapagabuhaton sukad karon ug hantod pa sa hantod kung gano sa kita hatagan sa kinabuhi sa Dios, dapat we must strive to do the things na makahatag og kahimayan sa Dios.